For today's video mga lodi, tayo ay magtatanim ng seeds at saka mag-a-update tayo nung tinanim natin cuttings. Ipapakita ko sa inyo kung ano na ang nangyari nung tinanim kong cuttings na tinabunan ko ng plastic. So ayun, bago yan mga lodi. Welcome po sa akin channel at Ends Life Vlogs. Salamat po. Shout out kay Kuya DJMA. Salamat sa advice po. At simulan na nating magtanim mga lods. Ito may nahanda tayong soil. Siya ay itim na itim dahil galing siya sa may mga bulok-bulok na dahon na nakukompost. Ito yung seeds mga lods. Tingnan nyo mga lods. Itim na itim ang kulay ng mga seeds ng hanging Venca. At ito yung tuyo na. At ang kulay ng bulaklak nito ay fuchsia pink. Ayan. Ang lalagyan nyo ng seeds ay huwag yung plastic kasi magmumoist. Dapat yung papel ang lalagyan. At ito yung soil. Tara, simulan na nating magtanim. Meron akong hinanda ditong plastic na recycle. Ayan, butasan ko na ang ilalim. Ayan, maraming butas para mabilis matuyo. Ito ay ginagamit ng pagkain kaya reuse ko. Ito ang tataniman natin. Hindi siya masyadong malalim mga lods. Pero mas maganda, mabilis siyang matuyo. Kasi konti lang ang soil na malalagay natin dyan. At pagkatapos ayan, ibudbud na natin ang mga seeds. Pagkatapos nyong idiin ang soil, pwede nang lagyan ng seeds. Ito yung seeds. Ayan, make sure lang na hindi masyadong nagdidikit ang mga seeds para pag tumubo na sila after mga 3 days or more, mas madali nating i-transfer sa mga cups. Kasi kailangan kapag nagka-2 leaves na siya, i-transfer natin. Kaya importante hindi nagdikit-dikit ang mga tumubo na seedling. Pagkatapos ayan, nalagay na natin, diligan. Ito, magtatanim na naman tayo ng ibang seeds. At yan ay ibang paraan na pagtatanim. Lalagyan natin siya ng plastic. Titingnan natin kung ano ang mabilis na tutubo, yung nakatakip na plastic or wala. Pagkatapos, takpan natin ng plastic ang paso. At huwag niyong kalimutang diligan siya para ma-maintain niya ang moisture sa ilalim. Ayan. Update na lang later kapag nag-germinate na. So ito yung tinakpan ng plastic mga lods. 4 yung tinanim ko. Itong isa is yung mga dahon is namamatay. Ayan. Pero buhay pa ang stem. Tingnan na lang natin kapag mga ilang days kung may mga sanga-sangang tutubo dyan. At itong 3 success na success. Ayan, tingnan nyo ang dahon, buhay na buhay. At ito may may sanga. Ayan, may sanga na. Ito din may sanga. May mga sanga dyan sa ibaba. Ayan, may sanga na tumubo. Ayan, successful ang 3 mga lods. So ayan, ito pala ay mga 11 days bago ko tinanggal ang plastic. Ayan, success na success. Kasi kapag hindi nyo tatakpan ng plastic, parang mag-twirl yung dahon. Lang pinagkaiba yung dati yung bago nyo palang fresh na kinakat is ganito pa din ang dahon niya. Ayan, hindi siya parang lanta, hindi siya nagbabago ang dahon. Ayan, tingnan niya. Ayan, mga after 10 days 11 days kunin nyo na ang plastic kasi baka ma-over din sa tubig para makahinga ang mga dahon. Ayan. At huwag nyo masyadong
alugin ang pot kasi masilan ang mga benka mga lods. Baka mamamatay ang mga roots. At saka, wag niyo po muna pala siyang diligan kasi kung nakikita niyo ay moist pa ang soil. Wag niyo muna siyang diligan mga lods kasi masilan yan. Baka wala pang ugat or konti lang ang ugat, mabilis siyang magrarat. Kaya antayin niyong mag-dry ang soil kasi okay lang yan. Saka niyo diligan kapag nag-dry ang soil. Yun lang. So, yun lang mga lods. Hanggang dito na lang mga lods. Update na lang later kapag lumago itong mga cuttings na ito. Yun lang. Bye-bye. Thanks for watching.